Iba't ibang planting materials ng kalamansi. Hello mga ka-agri. Sa video na to, pag-uusapan po natin yung kaibahan ng markot, ng grafted at yung galing sa seeds. Iisa-isahin po natin yung advantage and disadvantage nila, pati po yung mga simple tips din sa pagtatanim ng kalamansi sa container. Coming up. Ito po yung mga ilan sa mga tanim kong kalamansi dito sa aking backyard kitchen garden. Meron tayong galing sa seeds, ito. Meron tayong markot, galing din sa markot. Yung pinagkunan ko ng planting materials ay galing din sa markot. Tapos minarkot ko siya, ito na siya ngayon. Etong isa ay grafted, nabili namin. Yung isa naman ay markot din. Siguro mas maganda unahin natin yung tips sa pagtatanim ng kalamansi sa container. Itong tanim ko na to, tsaka yon, pati ito, more than 1 year na sila. Kung titignan natin, napaka late pa rin nila, mga 3 to 4 feet lang yung taas nila. Kung mapapansin nyo, maliit kasi yung container, kaya hindi po lumalaki itong kalamansi. Although marami po silang bunga, tuloy-tuloy yung kanilang pagbubunga dahil sa pag-aalaga natin, pero hindi siya lumalaki. Kung gusto nyo po ng medyo malaki na tanim na kalamansi pero nasa container lang siya, ang ma-advise ko po sa inyo, yung gamitin nyo pong container, yung drum na blue, at least kalahati ng drum na yun yung gamitin niyo para lumaki talaga yung kalamansi. Kasi sa ganitong klaseng container, hindi siya makapag-expand ng ugat. Kaya hanggang dyan lang din po yung laki ng kalamansi. Pero kung half drum, yung kulay blue, mas maganda kasi pwede pang lumaki at mas marami kayong ma-harvest. Pwede siguro mga 1/2 hanggang 3/4. Kasi po kung buong drum yung gagamitin natin, although mas maganda siya, kaya lang hindi nyo na siya maililipat. Pero kung hindi nyo naman siya ililipat at permanente naman yung kanyang position doon, pwede naman yung isang drum. Pero kung gusto nyo po siyang ilipat-lipat, tulad dito sa aking garden, kasi ngayong December, malilim po dyan sa loob ng aking garden, kaya nasa labas itong mga ibang crops. So nabubuhat ko siya, madaling ilipat. Pero kung malaki kasi yung pagtataniman, isang drum na, mabigat na masyado. So tingin ko, sakto na yung kalahati or 3/4 ng drum na blue. Ito po pala yung palatandaan na nasa flowering and fruiting stage na yung kalamansi. Una, dark green na yung kulay ng mga dahon. Kung nakita nyo po na ganito, parang dilaw, yellow-green yung talbos, ibig sabihin nasa vegetative stage siya. So hindi pa yan siya magbubulaklak. So abunuhan nyo lang, bigyan nyo siya ng swamp fertilizer. Then pag napansin nyo na naging dark green, tapos nagka-curve na siya, yan ang pataas, ibig sabihin ready na yan siya magbulaklak at magbunga. So bigyan nyo na po ng mataas sa potassium. So ito po yung mga options ninyo kung anong klase ng kalamansi yung pwede nyo itanim doon sa container. Itong kalamansi na to ay galing po sa buto. Malaki na sana siya, kaya lang po nagkasakit, kaya pinutol namin yung puno. Ngayon umusbong siya ng panibago. Kung sa seeds tayo magtatanim tulad nito, aabutin siya ng mga 3 to 5 years bago siya magbulaklak at magbunga. So medyo matagal yung hihintayin natin. Pero kung gusto nyo po ng mas madali, yung ibang options yung gamitin po ninyo. Ang tumamang sakit po dito sa kalamansi na to, yung gummosis. So isa siyang klase ng sakit ng kalamansi na nanunuyo yung kanyang katawan. May mga dagta, tapos pamamatay po yung isang parte. Kung hindi siya maagapan, yung buong puno yung magkakasakit. Pero ito po naagapan namin, kaya nabuhay siya ulit. Yan, halos pinakapuno yung pinutol namin kasi talagang nanuyo yung kanyang katawan. Pero maswerte tayo kasi buhay pa rin yung ating kalamansi. Mas matagal siya magbulaklak at magbunga, pero mas mahaba yung kanyang buhay compared dun sa mga markot tsaka grafted. So dahil matagal siyang lumaki, tinaniman ko muna ng kamatis para habang lumalaki yung kamatis, magiging balag niya itong kalamansi. Yan po yung ginawa ko dito sa ibang mga tanim. Dito sa palm tree, yan, tanim din ako ng mga kamatis para gawin niyang balag itong palm tree. So sayang kasi yung space, tsaka
limited kasi yung pwede kong pagtaniman dito, binabaha kasi sa ground, kaya mas maganda kung nasa container. Itong kalamansi na to, galing po ito sa markot din na kalamansi. So minarkot ko yung markot na kalamansi. Very interesting kasi namunga siya, malalaki yung kanyang bunga, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbubulaklak. So ibig sabihin, pwede natin i-markot yung markot na kalamansi. Pero pagdating po sa tagal or haba ng kanyang ibubuhay, yun po ang hindi ko masasagot. Kasi hindi po ako expert, nag-try lang ako mag-experiment na i-markot yung markot na kalamansi. Kasi nung time na yun, wala ako ibang source ng planting materials, kaya sinubukan ko pong mag-markot. Ayan, actually first time ko siya mag-markot. And so far okay naman. Ayan, nabuhay natin. Tapos may mga pitasin pa tayong bunga. Nalalaki ng kanyang bunga. Ito namang mga grafted and markot, mas mabilis siya magbulaklak at magbunga, pero mas maikli naman yung tinatagal ng puno kaysa sa galing sa seeds. Tapos mas mababa lang po ito, hindi tulad sa seeds na talagang tumataas ng talagang parang puno. Pero pwede nyo siya i-trim, tanggalin nyo po yung pinaka top ng kalamansi para kumapal, hindi siya tumaas ng tumaas. Ito namang isa ay grafted. So pag sinabi natin grafted, magkaiba yung rootstock tsaka yung sayon. So ginagawa po nila yan para mas matibay yung kalamansi. Yung rootstock, yung ginagamit po ng ibang nagkakalamansi, ay yung kalamandarin. Tapos dudugtungan nila ng kalamansi para malalaki yung mga bunga. Tapos mas matibay rin yung puno kasi mas matibay yung kalamandarin kaysa dito sa kalamansi. So yan yung isang advantage ng grafted. Ito po, marami rin siyang bulaklak. Yan. May mga bunga pa dun sa likod, pero hindi ganoon kadami kasi nagkasakit itong kalamansi na to. Kung mapapansin niyo, maraming paninilaw. So tawag po dyan ay iron chlorosis. So ang problema dyan, mataas yung pH level ng lupa. So kailangan natin ibaba. Kasi kung mataas yung pH level, sobrang alkaline, hindi niya po ma-absorb yung nitrogen na nutrients. Okay. Alam naman natin yung nitrogen, yan yung nagpapaganda ng dahon. So kung hindi niya yung ma-absorb, hindi gaganda yung kanyang dahon, hindi siya makakapagluto ng sariling pagkain. So ang solusyon natin dyan ay pag-spray o pagdilig ng Epsom salt. So hindi muna ako mag-i-spray ngayon kasi may mga bagong sibol na bulaklak. So dito nagtimpla ako ng Epsom salt. So ang ratio po ng Epsom salt, 2 tablespoon per gallon of water. Tapos ang application niya 2 beses sa isang buwan. So nakaraan nag-apply na po tayo last 2 weeks ago. So nag-apply tayo ulit ngayon. Nakaraan mas marami paninilaw yan, pero ngayon medyo gumanda-ganda na ng konti. Ito naman po yung isang markot na nabili namin sa garden shop. So ito po galing sa isang matandang puno na namumulaklak at namumunga na. So doon sila nagmarkot, tapos binenta po nila. Tip lang po sa pagbili ng markot, make sure na yung markot na bibilin po ninyo ay matagal nang naitanim sa potting bag. Huwag po kayong bibili ng bagong putol kasi medyo sensitive po yun, madali siyang mamatay. So tanungin nyo po yung pinagbilihan ninyo kung at least isang buwan na siyang nailipat sa container or sa polybag, para sigurado pong naka-adjust na yung ugat ng kalamansi na bibilin po ninyo. So ito po, more than 1 year na sa akin. Nakaraan sobrang dami po nitong bulaklak. Ngayon ito na yung kanyang mga bunga na maliliit. Ayan. Ayan, sobrang dami. So na-pollinate na sila, kaya may mga bilog-bilog na dito pa. Yung iba malalaki na. Yan. Pero may mga nakita ko dito sa container na nalaglag. Ito. Yan. So pag napansin nyo po yung tanim ninyo, nalalaglag yung mga bunga, una, posibleng bagong markot pa lang yung tanim ninyo. Kasi kung 1 year pa lang siya, konti lang po yung kaya niyang ibunga. So marami siyang ibubulaklak,
Pero ang ititira niya, yung kaya niya lang palakihin. Tapos, pwede rin pong nasisira ng ulan yung mga bulaklak, kaya nalalaglag at nasisira yung mga bunga, yung mga bulaklak. Tapos, pwede rin kulang sa calcium. So, gawin nyo lang doon, mag-spray kayo ng calcium-rich fertilizer, yung calcium phosphate or calcium carbonate. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!